Either laptop na ako ni. I-restart mo sana yan. Restart. Murago, kini na lang ang laptop ang nag-survive. Okay, bago lang ako. You've got mail. You've got mail. You've got mail. Taas na kayo ng kinabuhi. Tapo na kayo tag-utang. Okay, so itong title karon is mensahe is Jesus Arose. And sa Katoliko pa o sa mga sacramental nga nagatuog pagsimba, sacramental, anong sacraments, mga denomination. Karon daw mauning di man na sila motuog commemoration or observance kay ang ilaha di daw tinuod man jud na even gani sa pag practice anang the Lord's Supper kana siya tinuod yun na dili lang na ingon nga observance. So kita nga mga gatuo lang og observance or commemoration sa gibuhat ni Jesus Christ ngadto sa bukid sa Calvary, culmination niya is kadtong gilansang siya sa cross. And katawan na kay karon kay although karon na nato na nakitaan pero dugay na sigurong ginabuhat karon na nato na nabantayan kay naa naman tay mga social media and barato na ang load. So makita nato ni dinha ang ilang personification sa gibuhat ni Jesus Christ paingon ngadto sa cross. Ang uban gihimo ng gang or murag tan-aw na isip na ko ana gihimo ng initiation. Imbis na kanang iyang pag latos-latos gihimo na gisikad-sikaran na tong mga batanon. Sa una pinapurma pa mga tiguang tagas kay mga buhok ang ginatabon nila sa ginatabon nila sa pangalan ana perspective nga panata. Mga tiguang mga tagas pa kay na lang ang buhok kay pila na nakatuig na sila nagapanata ana. Pero karon ang nagabuhat ana mga batanon nag 20 anyos gihimo ng initiation ang karsada mo na makita nimo kataw-anan yung kay ng mga tao kita nga mga kabalo na nga luwas jud ta pasalamat lang ta kay although diha man tagikan mga badlungon mo punta sa una pero kana siya nga mga hitabo dapat the more ta nga mohatag value sa kaluwasan nga gihatag ni Jesus Christ ngadto sa bukid sa Calvary kay dili tanan makabalo ana dili tanan kadto lang giabrihan ang mga understanding sa mga tao ni Jesus Christ ug katong gihatag niya ngadto sa gikan sa Dios Amahan gihatag niya kay Jesus Christ para makatuo. Dili tanang mubasa Biblia makatuo. Ug dili tanan nagabasa Biblia makabalo kung unsay naas Biblia. So kung isa sa timailhan na nakabalo ka nga maunang ikaw ang isa sa mga pinili is ang imong understanding sa Bible giabrihan sa Dios. Kay kung tanang gunit o Biblia mo nang ingon nila tanang gunit Biblia makaadtog langit dili tanan. Kadaghanan sa nagbuhat sa Biblia mga bright manuta na pero nganong wa manggiabrihan sa Ginoo ang ilang hunahuna
bahin sa ni Jesus Christ. Kining sa Isaiah chapter 53, isa ni sa ka-narrative, the whole chapter, isa ni sa ka-narrative nga gi-intent lang sa scripture nga ipahinungod ni kay Jesus Christ. Wala pa balo na Isaiah, Old Testament na. Nagtanaw na ako 2,000 or 3,000 years ago sa pag-advent ni Jesus Christ diri sa kalibutan, nahisulat na ni, mabitaw na yung tawag ani prophecy. Dili lang ni prophecy nga kanang hunahuna sa tao nga tag-an lang. Kanang prophecy nga naa sa Biblia 100% yun na siya nga mahitabo. Isa pa lang diri ang wala pa kaayo, dili pa kayo blatant nga makita nato nga nahitabo na jud kanang Revelation chapter 4 onwards. Wala pa na nahitabo. So kining chapter 53 sa Isaiah nahitabo na ni. Then gi-reiterate ni sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Giusab, gi-actualize ni Jesus Christ. Kay prophecy pa man ni siyang 53, Isaiah 53, prophecy pa siya, gi-actualize na niya ni Jesus Christ pag anhi niya diri sa kalibutan. O unsay na naisulat sa chapter 53, mahitabo yun na. Diba? Kung i-check ninyo, nahitabo. So walay ma-miss nga gisulat nga nga dili mahitabo, nahitabo jud. Question lang, mo bitaw ning isa sa encouragement sa mga magtutuo sa nakabalo. Sa nakabalo na nga kamo ang chosen sa Ginoo para dili mo ma-discourage. Sa chapter 53 verse number 1, who hath believed our report? Kinsa may mutuo sa amo? Mo kitang pangutana niya entrada sa chapter 53 verse number 1. And to whom is the arm of the Lord revealed? Kinang ginatagaan niya understanding. Bahin aning nahisulat na. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Okay, ibalhin nato na sa gospel, sa diri sa kita nga mga tao nga karon buhi, wa man jud ta kita kay Jesus Christ. Diba? Kinsa may nakakita kay Jesus? Wa may nakakita. Kung makasulti ka nga naay nakakita sa first century, wala man po'y cellphone sa ila nga kwaon kag picture. Nga makasulti ka nga maunay dagway ni Jesus Christ. Diba? So kung ato na makita, kato na lang mga description nga naa sa Bible. Nya sa pangalan na lang, giisip, gi-visualize na lang. Gi-visualize na lang sa mga nagbasa, mamaudyo din na iyang dagway. Pagsulti kag, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Kinsa may gisgutan diri? Kini chapter 53, gisgutan aning tanan si Jesus. Ni Jesus nga paingon siya ngadto sa bukid sa Calvary kung unsay gibuhat sa mga Romans. Dili man Hudyo ang nagpatay sa iya. Romans man. Kay Romans man ang gobyerno ani sa una. Pero dako kayo influence ang mga Hudyo ani. Kay kanang Hudyo, di man na kanang mga Romans, di man na sila mudala or mo subject
or mo declare sa isa ka Hudyo nga kana sila kriminal unless lang kung gi allow or gi-vouch sa mga Hudyo. Pag musulti tag Hudyo, dili man po niingon nga kanang majority sa Hudyo. Kinsa mang catalyst ani nga nganong manggilansang ni Jesus Christ. Ang catalyst, kabalo mo sa ng catalyst? Kanang hint ba? Nadalon siya ngadto sa judgment. Ang mga Hudyo. There is no beauty. Unsa may beauty pagkahuman anang na sa pangalan ng gipas-an ni Jesus Christ tong cross kay mao man ang ilahang norm ngadto sa mga kriminal. Papasano nimo ng tao o cross hantod ngadto sa bukid sa Calvary, bukid ba na? Nya ang karsada ana dili na ingon nga simento, bato-bato na. Nya pag matumba na latuson. So ang katong suffering ni Jesus Christ, kung nakakita mo atong Passion of the Christ, ana na. Pero dili lang kay kana mauna siya. Wala kay beauty nga makit-an nga ganahan ka kay Jesus Christ after ato. Asa man sa gikan? Verse number 2. For he shall grow up before him as a tender plant, as a root out of a dry ground. Maoning siyang kini siya nga prophecy, maunang walay gigikanan si Jesus Christ. Nga tao nga naas kalibutan mo nang dili siya pwede i-connect ngadto kay Mary. Kay ni gawas lang si Jesus Christ. Dili niyo mo connect na siya nga naa say nga asay gigikanan nga inahan. There is no beauty, wala kay beauty nga makita sa iya nga ganahan ang tao sa iya. Kaya so may ganahan nga sa pay description na tawag nila morbid description, katong pag niabot na sa cross, katong gilansang na sa cross, walay tao nga ganahan sa iya. Verse number 3, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. Acquainted, wala dito sa time diri nga di siya mag-uol. Ano man, kanayang kag-uol tungod sa iyang kaugalingon, dili. Tungod na sa ato, tungod na sa sala nga iyahang gipasan. And kini ang gibuhat sa tao sa verse number 3. And we hid as it were our faces from him. Kita nga mga tao wala ta kabalo nga kanang iyang gipas-an ato ng sala. Pero unsay gibuhat sa tao, di man ganit ta mo tan-aw sa iya. Gidespise pa nato ang Misaya. Sa Israel, siguro mga 10% lang ato nga niila kay Jesus Christ nga siya ang Misaya. Bitaw ng laing Christian, quote-unquote, Christian nation, nagpadala og mga missionary ngadto sa Israel para i-evangelize ang Israel. And we esteem him not, di man ganit ang magbali-bali. For surely he hath borne our griefs. Mo ni siya. Surely he hath borne our griefs. Kinsa man ang mga kanang mga griefs, ato ang mga sala, and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken. Gisamutan panahon nato si Jesus Christ. Nagisikat-sikaran, murag pareha tong social media ng mga batan-on nga murag himong gang ang karsada.
Gisikat-sikaran tong das cross. Karon lang ko kita nga ng radical nga pag exhibition sa gibuhat ni Jesus Christ. Smitten ang pinakapait diri. Smitten of God. Wala mo kabalo sa nang smitten of God. Mismo ang Diyos Amahan gibouch niya kanang gibuhat sa mga tao ngadto kay Jesus Christ. So may rason sa verse number 5. But He was wounded for our transgression. Kakinsa? Nganong naingani man si Jesus Christ? Our transgression. Abol mo sa ng transgression? Kalapasan. Kalapasan sa balaod sa Diyos. Kinsa may nasakit? Si Jesus Christ. He was bruised for our iniquities. Iniquities is a strong word sa transgression. All the way, parihara gyapon na sa meaning, pero naala na sa level of level of strength. The chastisement of our peace was upon Him. Unsa man nga doctrine? And with His stripes, we are healed. Katong gibunal-bunalan usually kanang sa magpanis gani kag isa ka Hudyo, ang pinaka minimum ana 40 stripes. Kabalo mo sa ng stripes, kita mo atong ginapambunal, oh, katong bunal nga naay leader nga murag mga stripes, inigbunal ana sa likod mao nang stripes. Kung makasala ang isa ka Hudyo nga dili para sa kamatayon, latuson na siya ang tawag ana stripes sa likod. Oh, di ba? Kita man mo sa Passion of the Christ, katong gibunalan nga gitalian niya ang duha ka kamot, niya gipatalikod siya. Kasi may gabunal, sundalo, dili na kay bata lang na bunal ana, so inigbunal ana, ayan na lang mo adto ana. Para di ta mahimong sentimental, kay basig ang atong kaluwasan mabutang din na sa maong sentimentality. Ang atong gina-try o drive diri is ang kamatuuran. Ha? All we like sheep have gone astray. Verse number 6. We have turned everyone to his own way. Wala mo kabalo, giunsa ni sa pagbalik og sulti-sulti sa Romans. Chapter 3. Kita ninyo na. Walay nangitag Diyos. All way like sheep. Mo nang ang makaadto lag langit mga sheep. Walay goats mga kaadtog langit. Inig anak nimo, either you are a goat or a sheep. Sige na sheep. O karnero. Karon kay kini ang inyong ibawon, walay na born diri nga goat nga makaadtog langit. Duha lang man ang description, either you are a goat or a sheep. But we are like sheep. So ang chapter 53 para lang ni sa mga karnero. We have turned everyone to his own way. Pero kining verse number 6, although sheep ka, pero sa dihang wa pa nimo nahibaw-an nga ikaw, wala pa nahibaw-an ha? Wala pa nimo nahibaw-an nga ikaw daw isa sa mga chosen ngadto sa citizen sa langit.
Padlong ka. Mao nang ingon diri sa verse 6, all we like sheep have gone astray. Saan ang gone astray? Nagapabadlong. We have turned everyone to his own way. Wa gani nagpakabana. Dinha sa Diyos and even sa righteousness niya. And the Lord hath laid on him. Diba? Semicolon sa verse number 6 chapter 53. Kay wa man nagpakabana ang iya sa Ginoo, ang mga karnero sa Ginoo, isa sa mga kinaiya aning karnero gahig ulo. Ug dili tanang gahig ulo karnero. Duminin niyo na. Muna nagbuhat na siya sa verse number 6, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Kinsa na nga Lord? Ang Diyos, Jesus Christ, gibutang niya, giangkon niya, tanang sala nga niagi diri sa kalibutan. Kinsa man ang medium. Ayaw niyong isipan ng perspective ninyo sa John 3:16 na kamuna na ipang display pa nato ng word nga whosoever. Tinuod man ang whosoever, pero ang pangutana, kung dinha ta magbank sa whosoever, ang pangutana, kinsa man ang mupili sa Diyos. Tinuod, gibutang niya ng whosoever. For God so loved the world. Una-unaon ninyo, i-define ninyo kung unsa ng word nga word. Dili na pareha sa akong nadak-an na simbahan or any other Baptist na churches nga ang ilahang definition are ng word is tanan daw na nga muagis kalibutan. Kung tinuod ng tanan nga muagis sa kalibutan ng word nga word, mahal sa Diyos, nga numang naay mga tao nga niadtog imperno. Unsa ang pag-vouch nga tinuod ng imperno? Unsa ang pag-prove na naay imperno? Ayun na, dili na kinahanglan i-prove. Makita na sa inyong mga kinabuhi. Kung kamo pangutan-on, entitled ba mo moadtog langit? Kamo mismo, gani mo kabalo mo tubag ana. So kining chapter 53 verse number 6 kanang last phrase sa verse number 6, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Mao nang imputation. Ang pag-adto ni Jesus Christ ngadto sa bukid sa Calvary, dala ang mga sala sa iyang tao. Iyang tao ha, dili tanang mga tao. Kay kung mutuo ka kung ang pagtuo nato kanang John 3:16 nga kanang world din na tanan ng tao, universalist ka. Ibig sabihin, mausa na yung pagtuo sa mga Katoliko. So kung universalist ka, walay unod ang imperno ron. Gusto day ka pastor nga naay sulod ang imperno. Dili, balihon na to ng pangutana. Kinsa may muadtog langit? Kung gusto niyo justice. Kabalo mo sa meaning justice sa Ginoo? Ang justice sa Ginoo, dili ka kasulod og langit kung makakasala ka. So ang justice sa Ginoo, walay pwede musulod sa langit kung naay sala.
Mo bitaw nang ni anhi si Jesus Christ nagpakatao para kanang imong sala sa kalibutan. Questionable sana. Dili tanang sala sa kalibutan. Sala lang sa iyang sa iyang gitusen nga moadtog langit. Ang iyahang gidala ngadto sa bukid sa Calvary para pakamatya ni Jesus Christ. Kay kung dawaton pagdawat ato sa Dios Amahan ang gibuhat ni Jesus Christ ngadto sa bukid sa Calvary, mao nang ang bayad sa sala noon sa man na satisfy. Ibig sabihin satisfy ang Diyos Amahan. Satisfy ang Diyos Amahan sa pagbayad sa sala. Maunang madawat na. Kay kung tanan tao, kung isip na to nga kanan John 3:16, tanan tao na nya di ay kanang John 3:16 nga ginagamit nga whosoever sa ato pa walay tao ang imperno. Dili man kay ganahan ta nga naay tao ang imperno. Pero kung gusto kag justice, walay tao karon ang langit. Diba? Kay walay moagi sa kalibutan na dili makasala except kay Jesus Christ. Not even si kanang ginahimong mediatrix sa Katoliko, si Mary. Gihimo pa siyang immaculate. Karon paggawas ni Jesus Christ, dili na immaculate ni Jesus, dili na immaculate si Mama Mary. Kay si Mama naama na say mga igsuon ug naapon na sa igsuon nga babae. So unsaon pagka immaculate ana nya gibutangan pa jud perpetual. Kabulong sa meaning na perpetual kanunay. So unsa nga pag perpetual nga karon nga time masking gani sa after nga gipanganak si Jesus, dili naman siya immaculate. O ana ka successful si Satanas pagka blind sa dihang gi-blind niya ang mga tao. Maski karon daghana kaayo ta dali ra kay ta kakuha information. Mutuog yapon og fake news. Kabalo mo nganong nisikat ng fake news. Judgment na sa Ginoo sa mga dili mutuo kay Jesus Christ. Mao nang muadtog langit or ang mga beneficiary na naas langit ug katuo ko sa unang panahon murag isa sa ilahang timailhan nga ikaw jud daw beneficiary anang langit is muagi kag martyrdom. Dili na martyrdom ang ginabuhat sa Katoliko. So ang gibuhat ni Jesus Christ ngadto sa bukid sa Calvary para to sa ato, dili to para sa iya. Ang iyang gibuhat para ta i-ransom. Kwaon ta i-snatch ta gikan ngadto sa dominyo ni Satanas. Although gapuyo ta aning kalibutanan ni dominyo ni Satanas. Mao na ang majority diri kung kung ato na sang i-percentage 1% diri nga moagi sa kalibutan mga tinuod nga Kristiyano. Ang 99% parehara itong nahitabo sa pag-welcome nila kay Jesus Christ pasulod sa Jerusalem. Katong kano sa bato sa nag-welcome? Monday? Katong the other Sunday. Di ba? Naggunit sila mga tawag na?
palaspas. O, mao man na, gi-picture man nila. O, kung niagi Sunday, naggunit sila palaspas. Pagka Friday, kinsa may nibuto nga i-crucify si Jesus Christ. Kadto man gagunit og palaspas. The same tao nga nag-welcome kay Jesus Christ, kay nalipay kay Jesus Christ, kabalo mo nganong gi-crucify nila si Jesus Christ? Kay ang gusto sa mga tao, mahawa ngadto sa yoke of bondage against sa Roman. Kay ang tan-aw lang nila kay Jesus Christ, mura sag sundalo. Karon, pagkahinunua, dili day siya makapahawa sa bondage sa mga Israel, mga Israelites. Pagbutuhay na sad, nibuto na sila nga i-crucify si Jesus Christ. Tanawa unsa ka depraved ang kasing-kasing sa mga tao. Kinsa ilang gipuli nga pabuhian. Isa ka kawatan. O maorasan na sa karong eleksyon. Sa eleksyon. Karon, hapit na mag-eleksyon. Kano sa mga eleksyon? May 9. Mamili na po mga lideres. Ang sigurado lang ako, diyo kong piling babae. Kay kanang babae, kung tan-aw nimo na sa Biblia, wa jud ka kita dinag leader nga babae. Kung kamo Kristohanon, mabitaw ng di jud kumutuo ng pastora. Nga naman, unsa may design day sa Ginoo sa isa ka pamilya? O kuha lang na ninyong design sa isa ka pamilya. Kisa may leader. Lalaki. Kung butangan mo nagbabae, gubot ng pamilyahan na. Ano mapilion man ako ng pastor nga lalaki nga janitor lang man sa among opisina. O kinsa may sala anak, lang na magsala na sa Ginoo. All we like sheep have gone astray. O kinahanglan i-lead ning mga karnero. We have turned everyone to his own way. Tagsa-tagsa na lang panglakaw kung unsay isip nila nga maayo. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Ang tanang sala sa tao, gibutangan to kay Jesus Christ. Kaya nga naman, para maapis, para masatisfy ang gina-require sa Diyos Amahan sa pagbayad sa sala. Verse number 7, He was oppressed and He was afflicted. Verse number 7, muranin na social media, nagsikag-sigaran, sikarantong tao. Wa jud daw sala tong katong gang nga nagsikad-sikad kay kulang na lang ato papirmahon o kuan. Uyon tong gisikad-sikaran nga mao ning ilahang panata. Yet he opened not his mouth. Wala man kay nag-abrig ba si Jesus Christ sa dihang gi-oppress siya. Afflicted. Afflicted, nagsugod na ang latos niya ni. Yet he opened not his mouth, he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearer is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? Di na nato dalon ni sa kung tinuod ba ni siya o dili. Ato na lang tan-awon ang nahitabo karon sa kalibutan. Sa gisulat sa chapter 3 sa Isaiah, nganong kabalo naman ta nga tinuod ni siya. Who shall declare his generation? Kinsa nga generation? Generation ni Jesus Christ. For he was cut off of the land of the living. For the transgression of my
people was he stricken. O kakinsa ning sala nganong gilato si Jesus Christ, nganong gipatay si Jesus Christ eventually tungod sa iyang mga katawhan. Dili ni sa iya ha. Verse number 9, kung naamoy nga ning klaseng Bible, pag naa na star, doctrinal na sa kilid. And he made his grave with the wicked. O, di ba? Sa dihang gipatay na siya, ang iyang grave, tapad sa wicked, nga dato, and with the rich in his death, because he hath done no violence, neither was any deceit in his mouth. Verse number 10. Kung nasabtan ninyo ni siya, yet it pleased the Lord to bruise him. Kitsa ni nga Lord? Jesus Christ? Diyos Amahan ni. Kaya ang requirement para masatisfy ang mawala, maapis ang kasuko sa Diyos Amahan ngadto sa sala, kinahanglan niya i-bruise. Balon siya ng bruise. Kinalan mo agi suffering. He hath put him to grief when thou shalt make his soul an offering for sin. He shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Verse 11, na star, doctrinal ni nga issue. He shall see he of the travail of his soul, and shall be satisfied by his knowledge. Shall my righteous servant justify many. O, pinsa igahatag justification? Unsang event nga ginatuuhan sa mga sumusunod ni Jesus Christ nga maka-justify sa ilang sala. Katong iyang gibuhat. Katong sa bukid sa Calvary. Pag mutuo ka ato, dili lang kay mutuo ka atong history. Dapat number 1 din ang tuuhan nimo ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Iyahang person, ang iyahang pagka-person, kinala mutuo ka nga siya Diyos. Nga siya anak sa Diyos. Dili siya anak ni Mary. Si Mary, gigamit lang na siya para ma-anhi diri sa kalibutan si Jesus. Ug dili si Mary ang mama ni Jesus Christ. Dili si Mary ang mama ni Jesus Christ. Si Mary, mama ni Jesus. Kay kanang Christ, pinadala man na gikan sa langit, dili man na siya apelido. Dapat mao nang inyohang hibawon. Di kay dalon ninyo na sa nga konteksto sa tuang paghimog apelido diri sa kalibutan. Ang Jesus, pangalan na sa ni Jesus diri sa kalibutan. Ug mama niya si Mary. Dili na siya inahan ni Jesus Christ. Inahan na siya ni Jesus. So may ingon sa pag-abot sa verse number 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. So may tanaw niya, murag nalipay pa ang Diyos Amahan sa dihang gilatos si Jesus. Oh, simpre. Kaya ang satisfaction sa Amahan na makita niya nga ang bayad sa sala ang gibuhat sa mga tao diri sa muagi sa kalibutan, ang kamatayon man ni Jesus Christ. He shall see of the travail of his soul. Nakita sa Diyos Amahan ang ng travail. Nag-antos nga si Jesus ngadto paingon sa bukid sa Calvary. Para to kakinsa, for he shall bear their iniquities. O kakinsa ni nga mga sala nga gipas-an ni Jesus Christ, mga sala ni sa mga tao nga niagi diri sa kalibutan nga motuo
kay Jesus Christ ug sa iyang gibuhat ngadto sa bukid sa Calvary, dili ning whosoever. Kay kung mutuo mo ng konteksto nga whosoever, ang sunod nga pangutana, kinsa may mutuo. Kung dili mo intervene ang Holy Spirit nga patuuhon ka, kay una sa tanan ang Diyos Amahan, gihatag niya ang iyang katawhan ngadto kay Jesus Christ. And ang Holy Spirit maunay mo konbikta sa iyang mga pinili. Mo nang daghang mga baptist nga gaisip nga kanang destinasyon nila impierno, pwede nila na ma-override. Dili ka ka-override ana. Verse number 12, therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death. Mo nang ang kamatayon ni Jesus Christ para lang na sa mga pinili. Kung aligaga kay ta maminaw anang pinili, mga to lang ta sa English, King James Version, chosen. O, dili kay sakit, no? Dili kayo si pangalan na, dili kayo confrontational. Matthew chapter 28 verse number 6, and the angel answered and said unto the women, fear not ye, for I know that ye seek Jesus which was crucified. He is not here, he is risen. Oh, katong mga babae kusog mo nang ang mga babae sa katong mga unang panahon sa dihang namatay ni Jesus Christ. Ang pinakakusog mo dagan mga bayi. Okay, una man ang mga bayi nga nakaabot ngadto sa sementeryo. Nya ang isa nga dimension din nga babae kato si Mary Magdalene. Katong gipahawaan ni Jesus Christ o pito ka klase-klaseng demonyo. Siguro ang katabang niya sa iya nga to naanad na sa kusog mga kaysang dagan. Kung naulahi gud ang mga laki, ingon ang anghel nga gabantay sa sementeryo, ingon siya, wala na dire, he is not here, for he is risen. As he said, come, see the place where the Lord lay. Ingon siya, tanawa to kung naghigda si Jesus Christ katong gipatay sa mga tao. Asa gigda mo to ang nag lead sa ila ang anghel pa jud. Wala sila kabalo nga katong anghel nga nagmukhang anghel, si Jesus Christ mismo to. Karon wa man jud ta kakita 2000 years ago. Unsa may nagahatag sa atong pagtuo nga tinuod yun ang panghitabuan na ang makasultian ni katurang mga iya sa Dios. Katong mga kanding dito makatuo. Ang makatuo ra jud aning mga panghitabuan ni kaning gisulat sa Biblia kadtong mga karnero. Karnero ra ang makatuo. Kanang mga kanding di na makatuo. Makatuo sila professing lang. Ibig sabihin ang ilang pagtuo dirira sa ilang isip, intellectually ni bout sila ana. Pero ang may tabuan na kung intellectual lang ang imuhang pagkabalo or pagtuo, wala na'y kausaban sa imong kasing-kasing. Kay kinahanglan mo tuo ka nga moabot na sa imong kasing-kasing. Dili lang intellectual. Accent
or assent. Gibouch lang nimo intellectually. Walay makaadto ang naglangit. Kinahanglan mo abot na sa imong kasing-kasing o magmanifest na sa imong practical nga kinabuhi. Ibig sabihin practical, kitang kanang karong buhi. Dapat makita ang kausaban din na sa atong kinabuhi. Sa una, bakakon kay ta, karon dili na. Dili lang sa daghang tao nato na i-express or atong ipakita. Ipakita nato na sa atong kaugalingon. 1 Corinthians chapter 15, mao nang ingon nga pag musulti gospel diriday na atuon, pero kinahanglan masabtan nato na unsay meaning ana. 1 Corinthians chapter 15. Dili lang kay imo ra ni siyang ilitok, dapat i-define na, dapat i-explain kung unsay buot pasabot ani. 1 Corinthians chapter 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Questionably. Dapat i-define nato na, dapat i-ato ng sabton kung unsa ng gospel nga gi-mention dire, which I preach unto you. Ingon pa si Apostle Paul, kinahanglan ato na siyang ma-define, properly define kung unsa ning gospel nga akong giwali sa inyo, which also ye have received. So tinuod jud ay dili tanan nakadungog sa gospel motuo sa gospel. Which also ye have received, kinahanglan madawatan na nimo. Kinsa may medium nga magda sa gospel sa atong intellectual assent ngadto sa atong kasing-kasing? Ang Holy Spirit magmanifest na sa atong kinabuhi. Dili lang na kay dawat-dawat mo nang di kumutuan na sinner's prayer. Nakita ba dahil mong sinner's prayer sa Bible? Which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are saved. Mooning gospel nga makaluwas. Kanang sinner's prayer dili na makaluwas. By which also ye are saved. So makaluwas nga gospel nga giwali ni Apostle Paul. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Kanang believe in vain, intellectual accent lang na. Wa na kaabot sa kasing-kasing. Verse number 3, so na-star. So doctrinal issue ni siya. For I delivered unto you first of all that which I also received. So nadawatan ni Apostle Paul. Unsa iyang nadawatan? Kadtong iyang gi-mention na gospel. How that Christ died for our sins. Di ba? Ipakamatya ni Jesus Christ ang atong mga sala. According to the scripture. Prophesied na. Nganong scriptures man na? Kaya wala pa man na kompletong Biblia sa una. Ang tawagan na scriptures. Verse 4, and that He was buried. Okay, namatay man siya for our sins. Wala na siya namatay si Jesus Christ para lang sa iyang kaugalingon, kundili for our sins. Kitsa ng sins. Kitsa nga gipakamatya ni Jesus Christ. Pangutana, kinsa nga sala ang gipakamatya ni Jesus Christ ngadto sa bukid sa Calvary? Mga sala ni sa mga mutuo sa iya. Kung nakabalo na mo karon nga kamo di ay pinili niya, chosen mo to salvation, inyo ni. Ug katong umaabot pa nga mutuuhay according to the scripture, in that He was buried. Gilubong. Di ba? Gisulti na ni Jonah.
Parihang nahitabo sa panahon ni Jonah. Nagisulti din na sa gospel. Ano man itong panghitabo ato? Sama ni Jonah nga tulo ka gabi o tulo ka adlaw sulod sa tiyan sa isda. O wala to'y gimenso na isda ha? Pangalan sa isda? Basta kay isda to. And that he rose again the third day. Ingon nila nga pinaka-importante daw diri nga ni rose again si Jesus Christ the third day. Kinitanan, importante man eh. Kaya dili man siya mag-rose again kung dili siya namatay. Na-buried. Namatay, nag-buried, gilubong. Dili man na siya makabanhaw sa ikatulong adlaw according to the scripture. Pag mo ni nagabaws nga ang scripture tinuod, na kinahanglan nimo ni lalisan nga kanabang Biblia tinuod na o dili sinulat ra man as tao, dili na kay kung mutuo ka nga si Jesus Christ na banhaw kana nga isyu sirado na, di ba? Again the third day according to the scriptures, so it manifests, it vouch nga ang Biblia tinuod. Verse number 5, nag-abouts nga, gusto man yun mga testimony or mga witness. Verse number 5, and that he was seen of Cephas. Kasi may Cephas. Peter. Then, of the 12. Ang leader, then katong sumusunod. Kanang 12 din wala na din na si Judas. Kaya nag-suicide na si Judas. So, kinsa gipuli sa isa. Kung 12 man na siya. Si Matias. Verse number 6, after that he was seen of above 500 brethren. Pag musulti kag brethren, tinuod na nga mga sumusunod. Katong isa na si Jesus Christ. At once, upon the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. So, di na kinahanglan i-vouch na tinuod ba ng Biblia? Kaya una mag-witness ana nga tinuod ang Biblia, ang Holy Spirit. Kung di ka motuo nga ang Biblia tinuod na, murag layo ra kay kas kaluwasan. Murag di jud ka makatungtong gani anang gate anang langit. Jesus died. What? How that Christ died for our sins according to the scripture. Jesus was buried. Jesus is risen. Dili was ang akong gamit. Kay para ni sa karon nga time. Kay kung was na, suway apil karon. Is. Jesus is risen. For I delivered unto you first of all that which I also received, and that he rose again the third day according to the scripture. So isa lang ang manifestation na all in Christ. Kung declare ka or profess ka nga diha ka kay Kristo nga side, dapat mutuo ka. Kung dili ka mutuo, siguro wala man ta kabalo kung ikaw ba isa sa mga pinili sa Diyos. Walay nakabaluan na. Mo bitaw nang naga-declare tagpulong sa Ginoo. Karon sa kawanangan sa cyberspace. Wala na, dili na siya makuan. Dili na siya ma pangalan na ma-contain.
Wala na'y makakuan sa imo, wala na'y makababag. Oh, pag mag-live ka karon kung unsay imong isulti, wala na. Pitin daghana na makadungog sa imo kung naa kay friends nga automatic man jud naa kay friends nga 5,000 na available na sa imong mga friends. Pero ngano man ang imo mga friends nga 5,000 nga mao man ang maximum nga dapat maulam ng imuhang friends 5,000. Ngano man ang mga friends nimo nga 5,000 di man jud ganahan sa imo minaw sa gospel. Sumo nang ilhanan nimo sa mo nang kuan nimo ipangandalakan nimo nga whosoever. Kanang word nga whosoever gibutang lang na din kay para na sa mga chosen sa Ginoo. Kaya ang pagwali sa pulong, ang pagwali sa Biblia, dili ni para sa tanan. Outwardly, para ni sa tanan. Mura lang kag dangisda. Nya ang imuhang net, murag 1 inches nga, sa ba ng gamay nga, di ba bawal karon mangisda nga kanang gagmay kaayo bangag ang net? So ang imuhang net, kung ato ni siyang dalon sa perspective sa mga katawhan nga iya sa Ginoo, kanang pagwali outwardly sa gospel para lang ni sa mga, although common ni siya, mura ni siya gi-broadcast tanan, pero dili tanan makatuo. Nganong dili man tanan makatuo? Nga gi-broadcast man ka ni sa tanan mga tao, pero nganong di man tanan tao makatuo? Kay dili man sila isa sa mga chosen sa Ginoo nga motuo. Pag may baw-an nimo nga wa pa day kakatuo, naamon po'y mga resolusyon ang Dios sa imo nga para ka makatuo. Nakadungog ka sa outward preaching of the gospel. Gusto ka motuo. Unsa may mong buhaton? O parihara antong duha ka mga buta nga sa dihang niagi si Jesus Christ. Ingon siya, Jesus, Son of David, have mercy on us. O katong mga tawahan na to, dili man to mga kuan. Di man to mga magtotoo. Pero unsa ilang gibuhat? Giunsa man nila pagkailang nga gi-acknowledge nila si Jesus Christ as Son of God. Wala mo kabantay? Jesus, Son of David, have mercy. O, di ba ang ikinahanglan sa tao? Parihara po na sa karon nga time. Ito man, humano na nato niya to ang pagbali. Hana lang. Nang gusto ka mo adtog langit, dili lang simple nga mo adto kas langit. Kaya ang akong pagtuwan ang gusto ka mo adtog langit, kaya ang langit nga gusto nimong adtuan kanang walay Ginoo ngadto. Di ka mo adtog langit nga ikaw ang Dios. Nang gusto nimo adtog langit, gusto jud mo adtog langit, isa lang ang timailhan ana. Kung ikaw isa sa mga gi-chosen sa Ginoo nga mo adto sa langit, dapat ang imong kinabuhi mabitaw na sa paghuman o walis pari. Ang iyahang ginapakanta din na sa iyahang sa pangalanan ng choir, gamit na sa mga pare, gigamit na niyang choir. Sa una, ang gagamit mga Baptist. Karon,
gagamit na ng word nga choir. Hasta ang Katoliko, gagamit na ana. Sa may napakanta niya. Kining Matthew chapter 6 verse number 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unsa may context ani? Pagkaon. Pag musulti kag but, isa na sa ka finality. Una na sa finality. Pitindaghan ang gikuan ani, gisgutan before ana, pero ingon siya, but seek ye first para makuha nimo ning imong ginahandom nga economic life. Seek ye first, unahon ang pagpangita sa Diyos sa gingharian sa Ginoo. Asa man na makita? Diris kalibutan? Nga kining kalibutan gimugna man ni Satanas? O dili, gimugna ni sa Diyos pero gikontrol ni Satanas. Dili man iyang kalibutan. Unsa may unang buhaton? Kung gusto nyo ka may bawaan nimo nga ikaw ang isa sa mga pinili sa Ginoo nga moadto og langit, kinahanglan naa kay desire nga musik. Naa kay saan desire? Naa kay desire. Nakabay desire na mo alagad sa Ginoo. Naa ba kay desire na mo buhat og mga maayo? Mo na kama and His righteousness. Na ba kay desire nga mo pangita sa gingharian sa Ginoo and His righteousness? Pag wala kay desire, padayon og pangita kay basig di pa nimo time karon. Padayon na kaysa imong eventuality nga pagpangita anang kanang gingharian sa Ginoo ang iyang righteousness, timailhan na nga ikaw di ay ug kanang dili nimo na kay kasuko sa sala, di kay digugma nimo ng sala. Ana lang na, so di na ingon nga simple ra kayong moadtog langit. Kaya mga unang mga tao ingon pa nila murag ang timailhan nga moadto jud daw kag langit kay musafir kag martyrdom. Sa karon pa ni isang nga time, persecution. Dili lang kay muduol ta Ginoo. Kay wa na tay kwarta. Muduol ta Ginoo, daghang kay tag sakit. Ang nakapait pa kanang sakit ng gihatag sa Ginoo o gialaw sa Ginoo sa iyang mga katawhan na anay taning. Kung taningan ka na nga, 5 na lang ka buwan ng imuhang kinabuhi. Kay kauno na sa kanser ng imuhang mga sulod din na sa imuhang lawas. Na ako'y naibawan, kuang kay siya, health, sige ng advocate, na una na manuog kamatay. Health to ha? Kuang kay siya, kanang health conscious, na una pa manuog kamatay. Munang mas tinuod yun daw na, tinuod yun daw kining ang atong matag kinabuhi nakalista na sa Ginoo. Nanatay listahan hantod dire kara. Nya ayaw na mo gamit anang kandila nga gasiga. Kay kanang kandila nga gasiga manifestation lang na diha sa Katoliko. Unsa man ang gasiga nga kandila? Di ba? Kung mag ihaya ka, tindugan ka kandila. Pero sa Biblia, ang kandila, patay na. Hupos na.
out na. Ibig sabihin, patay na. Pero gasiga pa gani na imong kandila, diris Biblia, meaning, buhi ka pa. Kay kung patay na imong kandila, per Biblia, wala na, patay ka na. Dapat ang imuhang unsay pangalan na nasa profile, o kana imong profile pic kung naay mo yung mga parente or mga igsuon nga namatay na, ayaw nang gasiga, dapat ka nang palong na o ka nang gaaso na lang. Okay, patay naman na. So mailan din na kung Kristohanon ka nga nag-profile pic ka. So tanan tao, para maibawa ninyo kung iya badyukas Ginoo, mutuo ka sa Biblia. Ayaw tuuan ng mga katigwangan na to. Kay kanang katigwangan na to, kung namatay na siya nga dili siya, wa sa kabalo nga asa sa paingon, sigurado ko imperno na. Wa man sa kabalo. Mabitaw nang gihatag sa atong Biblia, kay kining Biblia para may baw-an nato nga naatay kinabuhing dayon. Pero di ka mo basa Biblia, naa kagyapoy kinabuhing dayon pero sa imperno. Nganong dili man isulti ng kinabuhing dayon pag musulti tag imperno. Kay wala may eternal bliss sa imperno. Ang eternal bliss makita ra na nimo ngadto sa langit. Blessing, blessed. John chapter 20 verse 26 to 29, and after 8 days, again his disciples were within and Thomas with them. Morning mga tao nga ang ilahang konsepto sa pagkatinuod kanang dili na sila motuo hanto di na nila makita. Morning gistoryahan sa John chapter 20. Ingon pa ang Bible, and after 8 days. Anong 8 days man? Unsa man ning adlaw? Diba una nilang nakita pag resurrect ni Jesus Christ? Lord's Day man to. And after 8 days, so Lord's Day gyapon Sunday. His disciples were within and Thomas with them. Nanto si Thomas mo maning absinot nga disciple ni Jesus Christ. Ingon siya, asa man day si Thomas? Siyempre nangisda. Unsa man nangisda sa ato karon? Nagtrabaho. Absent man. So dili importante sa iya ang pagsimba. Then came Jesus, the doors being shut. Ngano ang portahan gisirado man. And stood in the midst and said, peace be unto you. Ngano gisirad-an mga ilang simbahan? After 8 days, kay hadlok sila na mahibaw-an nga sila sumusunod ni Jesus Christ. Kay patyununo ni sila kini mga disciples. Mo bitaw tong deny ni Peter. Di siya gusto nga may bawan nga isa sa disciple ni Jesus Christ. Ngano man pag magkinabuhi ka nga ikaw ra isa, ang imong kinabuhi puno sa hadlok. Nganong naa pa man si Jesus Christ sa ila, isog man kay ni Peter. Kay once nga mudikit ka kay Jesus Christ, walay kahadlok kay Jesus Christ. Wala, nakahadlok sila, siradaan nila ang portahan. Niya, nag-service sila sulod.
Pero pagsulod ni Jesus Christ na tingala sila nga ngano nakasulod man ni si Jesus Christ, nga sirado man ang portahan, ang unang gisulti ni Jesus Christ, peace be unto you. Kalinaw. Pag naa si Jesus Christ sa inyong kinabuhi, ang inyo lang mabatian, kalinaw. Amidst of persecution o kahadlok. Then said he to Thomas, gisultian ni Jesus Christ si Thomas, wa na gani nangutana si Jesus Christ, kay isa ni sa iyang kinaiya ni Jesus Christ, omnipresent siya. O, di ba? Maski asa siya. Walay makasirado kay Jesus Christ. Ingon sa kay Thomas, Thomas, marika, Thomas, kanang imuhang tudlo isuksok diri sa ako ang kamot nga gibuslot ngadto sa ito ng lansang. Oh. Gibuslutan sa lansang sa mga Romano. Harika, marika. Ang binaimuhang kamot ituslok diri sa bangag sa ako ang kamot nga gibuslutan sa lansang. And reach hither thy hand and thrust it into my side. Kaning imuhang tudlo isuksok diri sa ako ang kilid. Nga naman sa kilid, kay giduslak man niya sa sundalo ang iyang kilid. Ingon siya, be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, kini siya nga narrative. Pagsulti ni Jesus Christ ani, tinuod ba jud nga si Thomas gisuksok niya iyahang kamot sa bangag sa gilansangan bangag sa kamot nga gilansangan sa mga Romano? Iyaha ba jong butang ang tudlo ni Thomas para lang yung mutuo si Thomas? Wala. Pwede pa man ni pwede gunitan si Jesus Christ. Nganong nituo naman yun si Thomas? Verse 29 o 27. Then said he to Thomas, reach out thither thy finger and behold my hands. Behold, tan-awon lang ang akong mga kamot. And reach hither thy hand and thrust it into my side. Kanang imuhang kamot ituslog na to sa akong kilid, nga giduslak sa mga sundalo. And be not faithless, but believing. Mo nang gisulti ni Jesus Christ kay Thomas sa verse number 28. And Thomas answered unto him, my Lord and my God. Nganong nituo man si Thomas? Wa gani niya nag-apply tong iyang to see is to believe. Kinsa may naglihok aning sulod sa kalamnan ni Thomas na nakatuo man siya? Ang Holy Spirit. 29, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, kay nakit-an man ko nimo, ano nakatuo si Thomas? Primero, dili siya motuo na si Jesus Christ ang resurrection. Kanunay na siyang kauban ni Jesus Christ. Anong di man siya makatuo? Anong special mention man siya diri? Kaya kini si Thomas, di man mutuo. Mas mutuo pa niya sa iyahang pagtrabaho. Pero kung sa isulti ni Jesus Christ sa verse number 29, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Kau Thomas, kamong mga Thomas diya, mutuo mo, kay nakit-an ko ninyo. O ato ni siyang ibutang sa perspective. Kamo mga Tomas din na nituo mo kay Jesus Christ, kay giayo mo. Sa dihang wala mo giayo, dili mo mutuog Diyos. O kamo mga Tomas diha,
nangayo mo trabaho, gitagaan mo trabaho sa Ginoo, wala pa jud ninyo gi-ascribe ang paghatag og trabaho ngadto sa Dios. Asa man ninyo gi-ascribe sa inyong pagkapugihan? Abi ninyo inyo na, dili na inyo. Kamong mga dili mutuog Dios, sa inyong pagtuo, gatuo mo nga inyo na. Pero kamong mga kabalo na nga gipili mo sa Ginoo, anak na mo sa Ginoo, kamo tong chosen sa Ginoo. Mutuo man gani mo ng 1 Peter. Asa man ang 1 Peter? Ba? 1 Peter chapter 2 verse 9, ato man gani mutuo man gani ta ani. But ye are a chosen generation, a royal priesthood. Kanang priesthood din na mo nang di nata mo agi pari. Kay kita na mismo ang mupari. New Covenant ni. Kini na ang buluhaton karon sa New Testament. Kita ang mga pinili nga henerasyon. Di mo mutuwa na chosen generation, pinili. Royal priesthood, dili na mo tong pari nga maglingkod anang box. Kay nga naman, kita na tong pari sa atong kaugalingon, sa atong pamilya. Nga ang ato ang concern, dalo na to ngadto sa tiilan sa atong Dios. Holy nation, balaan nga nasod. Nganong balaan nga nasod man ta? Dili ta sa ato ang kaugalingon, dili ta balaan. Pero nganong nahimo matang balaan? Tungod ni Jesus Christ, ang iyang gibuhat ngadto sa bukid sa Calvary, gihatag niya sa ato. Mo na ang pagtan-aw sa God the Father sa iyang mga pinili, balaan. Kay ngano man, dili naman atong kaugalingon ang makita sa Dios Amahan, ang makita sa atong kaugalingon ang gibuhat naman ni Jesus Christ ngadto sa bukid sa Calvary. Mo nang doktrina sa unsa nga doktrina? Unsa nga pagtulunan? Peculiar people, linahi. Karon daghang kayong mga baptist nga Sabado, Friday, nangaligog dagat. Sa unang panahon, murag kamera ang maligog dagat. Karon, kinsa naman ang maligog dagat, inig ka Bernie Santo. Halos tibuok na kalibutan, mga ligo nagdagat. Kinsa may promotor, mga baptist. Mo'y ang Katoliko naghilom-hilom ngadto sa ilahang naghilom-hilom ngadto sa ilahang mga balay. Pag Friday, nya ang sabaan kaayong ngadto sa dagat, mga baptist nagsigig. Karon sunod atong katong higayon na to, ang sunod na pagkasunod Bernie Santo, naanay mga daghang kay mga bayot na nagsaba-saba sa karsa sa beach kauban ang mga baptist. Karon kinsa na may nagsaba-saba sa Bernie Santo, dili lang kay baptist, mga bayot astang mga tao. Kinsa may promotor, mga baptist, kataunta ang mga baptist maunta ng modelo nga kung ato nang sundo ng Katoliko nga mag nilay-nilay, unsa nilay-nilay? Kanang mag-meditate sa balay, unsa may i-meditate? Mas maayo pa ni mga Katoliko kay nag-meditate og mga Bernie Santo. Mao man ang isa ka hinungdan nganong ang mga Katoliko sa Bernie Santo katong mga katigwangan nato nga di jud ta maglaroy-laroy das gawas. Ako Katoliko man ko dati. Ayaw mo gawas-gawas ya kay mga samad mo maayo ng inyong samad sunod Bernie Santo. Kung
Siya rugway na nasamad anang Birnis Santo nga Katoliko. O pag sunod ba day Birnis Santo na nga ayo na mana tinuod. Pero kinsay promotor, mga Baptist. Mo pa'y nagsagit-sagit anang beach. Gwapo unta na mo nang kay kung nag-beach lang man mo, niya mo, simpre, di maguta ka beach ana pastor kung laing adlaw. Oh. Timailhan na, nga dili yun na tinuod nga Kristiyano. Ngano mang inig Birnis Santo. Ngano maka-beach man mo. Kaya kung mutuo mo ng discipleship, the best kayo na i-discipleship. Di mabuta kadalag yung people, pastor, kung dili magkiniat. Oh. Mauna kanang kinaiyahan na kanang inyong simbahan puno na sa mga young people na nagkiniat. Nya mga ginikanan ihatag sa Sunday school yalang mga anak kay para makatuon. Mo bitaw ng dapat ang i-train nga magtuon kanang mga ginikanan nga musimba. Kay kanang ginikanan nga musimba mao nay mutudlo sa ilang mga anak dili ng Sunday school. Jesus said, Tomas, because thou hast seen me, kay nakit-an ko nimo, nituo ka. But, wala gani but, blessed are they that have not seen, and yet have believed. Kita na. Wala kakita kay Jesus Christ, pero nituo. Nganong nakatuo man ta? Tungod sa Biblia, maunang truth. Worship the Lord in truth, spirit, and in truth. Many other signs that Jesus in the presence of disciples which are not written. Verse 31. Muna hinungdan anong na Biblia. But these are written that ye might believe that Jesus Christ, the Son of God, and that believing ye might have eternal life through His name. Anong gisulat ang Biblia? Might. Saan ng word ka might? Base paman. Ang Biblia gisulat base paman. Ang uban sa inyo mutuo. Manang but pasabot ani. Dili kay that ye believe, that ye might. Basi mutuo pa mo kay Jesus Christ Jesus is the Christ. Oh, dili na apelido. Sa verse 31 sa chapter 20 sa John. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ. Si Jesus ang Misaya. Si Jesus ang gipadala sa kalibutan para mulukdo anang sala sa kalibutan. Para si Jesus ang mulukdo sa mga suffering. Muna si Jesus ang dawat sa inyong mga budawat sa latos. Nang gina-require sa God the Father na muagi si Jesus anang mga butanga. The Son of God, in that believing ye might have life through His name. Unsa na nawala diri? Unsa strong words diri? Believing. Munang gisulat ang Biblia, base paman, mutuo mo. Ayaw mo tuo-tuoan ang di ninyong mabasahan. O ayaw mo basa aside sa Bible.
Ug ayaw mo tuo-tuo ng King James Bible nga maora na'y makapahatag og kaluwasan. Unsaon na lang tong di ka understand in English? Kanang King James Bible mao nang best translation sa English word. Nya kanang English di na po pasabot ana nga maka-understand kag English. Kay kanang King James Bible archaic na nga English. So kung adtuon nato na ngadto sa history ang archaic nga English ang gagamit lang ana katong naa sa Europe mo bitaw ng King James. Archaic na karaan nga grammar ang gigamit ana. Ikitan diri sa Pilipinas maglisod pa manganit understand og in English. O adto na ngadto sa bukid sa butato anang lugar nga mga sanang bukid ba nga wa ka eskwela. Naamang po'y naggipa-eskwela sa mga ginikanan nga grade 1 lay na human or wa gani ka eskwela, gipa-eskwela nang graduate na. Nya kini mga tao nga nang graduate na, di man sad mo basa Biblia. Nya mo reklamo mo, ini kamatay ninyo, moadto mo ngadto sa impierno, ang inyuhang itudlo pa jud nga unfair ang Dios. Nga ang Dios gihatag niya ang tanan mga resolution, tanang provision diri sa kalibutan nga makabasa mo unsay pamaagi mo adto langit. Nya inyo pang itudlo si Jesus Christ, ikaw manggod Ginoo unfair kay ka. Nganong niani man ko diri imperno? O pariha mo atong dato. Pariha dapat ang inyong kinaiya pariha atong dato nga naa sa imperno. Sa Luke chapter 16 dapat ingana ang inyong kinaiya. Nganong the best mo tong kinaiya sa dato nga naa sa imperno sa Luke chapter 16. Kaya ang isa sa iyang kinaiya dito, dili sa muhunong nga hangyo ngadto kay Abraham tungod sa iyang 5 ka igsuon nga buhi pa nga muadto sa iyang dapit ngadto sa imperno. Namugos ang dato. Pero kita gitagaan na tagdaghang provision sa Ginoo. Naapay mga app din na sa atong cellphone. Gwapo pa kay tag cellphone, tag 10,000 ang atong cellphone. Di man gani ta maka-upload anang libre nga upload nga maski pag isagatos na ka-translation nga Biblia naa diha libre. Labi na mubasa kag hard copy. O ato na lang usbon. Labi nagpapaliton kag 500 pesos nga hard copy nga Biblia. Kay gusto jud nato hatag. Kung tagaan sa tag Biblia, tanawan na inyo ang Biblia da. Mag-abog-abog na ini ka Sunday. Kay nganong mag-abog-abog man, inikuha nimo abog kaayo nya imo anaon. Maglupad ng mga abog. Mas maayo pang mga abog mo adto pa naglangit kaysa sa tag-iya sa Biblia nga nag-abog-abog na. Libre. Libre na. Kanindot sa itong mga Biblia. Yung maulaw pa dito magdahag Biblia. Kay makita sa itong silingang nagdatag Biblia. Anong maulaw man ta? Maganit ang maulaw magdaan ng mga tanduay nga iblatang display pa nato ng gadatag tanduay. Nya Biblia mo na timailhan nga ang atong kinabuhi di jud ta ganahang Dios. Ganahan tag Dios nga muadtog langit, dala ang atong Dios nga hinimuan nato nga Dios. Muadto tag langit nga wala ngadto ang Dios. Mao nang atong gusto nga langit. Dili ng langit nga naa ngadto ang Dios. Ang atong gusto adtuan nga langit kadtong langit nga kita ang Dios.
Nya bit-bit nato ng Dios na inigsunog, katong niya gahapon ay sunog. Oh. Basig daghan na to giuna pa ng ang una ra man yung dal-o na ang cellphone ug ang ilang Dios. Bitbiton, nganong bitbiton man ang Dios? Kay di man kalakaw. Di na ta magdugay diri kay gutom na. Nindog na tang tanan. Let's pray. Lord God, once again, salamat Ginoo sa imong pulong.